Ako po si Harvey Lanticse at of course makakasama pa din natin ang Mayor ng Davao City, Mayor Sebastian Baste Duterte. Another special episode tonight kasi po sasamahan tayo ng isa sa mga original na maisog, tunay na palaban, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Wala namang pagkukuha ang iba si BP Inday. Wala. Kaya nga nagtanong kung pwede siya magkaroon at kung pwede mo ba akong bigyan? The answer to both question was in the affirmative. That's why nabigyan siya ng confidential funds. So malinaw naman doon. May approval yan, yung confidential funds. Kaya napunta yan dyan. Nakakasawa na sa totoo lang. Kasi ayaw naman nila tanggapin yung sagot natin eh. Kasi nandyan na yan, di ba? Ayaw din naman nilang tanggapin. Because it's a smear campaign. Dahil sa ambisyon ng isang tao maging pangulo. Bakit ba hindi ka makapag-intay ng tamang panahon? Bakit ba hindi ka marunong lumaban ng patas? Romualdez ba yung pinag-uusapan? Kasi sana tanong ko, sino ba ito, Attorney Vic? Yun na, sasabihin ko na dapat. Ano na ako mayor eh. Pero siya nga yan. Wala, hindi siya bagay. Mayong gabi, Davaoenos. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na nanonood sa ating ngayong gabi saan man kayong sulok ng mundo. Welcome po sa isang episode na naman ng inyong programa, Basta Davaoenos. Ako po si Harvey Lanticse at of course makakasama pa din natin ang Mayor ng Davao City, Mayor Sebastian Baste Duterte. Good evening, Mayor. Mayang gabi eh. Mayor, another special episode tonight kasi po sasamahan tayo ng isa sa mga original na maisog, tunay na palaban, former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Magandang gabi, maayong gabi Harvey, maayong gabi Mayor, at magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa Basta Davaoenyo, saan man po kayong panig ng mundo. Thank you, Attorney Mayor. Good evening once again, and truly, no, we were looking forward to having this episode and to have you here, Attorney Vic. Maraming salamat. It's an honor, Mayor, to be part of your program tonight. Yeah, we're also honored nandito ka sa amin kasama sa podcast namin. So, masaya kami. Thank you, Mayor. Thank you, Harvey. Welcome back. And marami tayong pag-uusapan, Attorney Mayor, especially sa mga nangyayari ngayon sa national scene. The past week has been very interesting. Naging maingay ulit ang politika, especially involving PRRD, Vice President Inday Sara, and among many other things. So simulan natin, Mayor, na Attorney Vic, ang discussion. Last week, si PRRD, he held a press conference dito sa Davao City. And in that particular press con, nagkaroon siya ng statements challenging, no? Sort of a challenge to the AFP, to the military. Ang sinabi niya is yung hanggang kailan kayo susuporta sa presidenteng adik. So it's their discussion, naging laman ng balita. And ang Malacanang, through the Executive Secretary, immediately released a response to that. And if I may read the statement, the Executive Secretary Bersamin, and I quote, "And he will go to great and evil lengths, such as insulting our professional armed forces by asking them to betray their oath for his plan to succeed." Yun yung sagot nila, Mayor. And he also added nga nakakagulat ang garapalang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa ating sandatahang lakas na maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. That's the statement of did the former president ever mention the word kudeta in his statement? Not at all, Mayor. Okay. So, ba't ganun yung reply nila? So we have to look into that. In the first place, kung non-partisan talaga itong military, then maybe they should have kept quiet, and maybe siguro ang appropriate institution na sasagutin siguro dapat ang Malacanang, because but I'm surprised na sumagot dito yung AFP. Actually, Mayor, that particular statement from Executive Secretary Lucas Bersamin from Malacanang. So no statement coming from the military? AFP, through
Chief of Staff Browner, he said na they reject PRRD's call for the military to correct the government. Kasi na-mention ni PRRD na their structured governance. So sabi nila, that is not our job. Our job is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. Galing kay AFP Chief of Staff Browner. What is there to reject? The overall, parang ang perception kasi nila Mayor na pinapalabas is PRRD is asking the military to act on issues right now. So even DOJ, may USEC na nagsabi that the statements of PRRD is borderline sedition and is legally actionable. So maybe Attorney Vic can Attorney Vic from the Mayor at Harvey at mga kababayan, there is nothing seditious in the expression of an honest opinion given by former President Rodrigo Duterte. In fact, it is a legitimate question addressed to the armed forces of the Philippines in general. Remember, the role of the armed forces, and it is in the Constitution, they are the defender of the people, and they're the protector of the people and the defender of the state. And yung sinasabing katanungan ni Pangulong Duterte, it was an expression of his own opinion. Yung manner ng pagsagot niya base sa tanong noong reporter. And walang seditious doon sa sinabi niya. He was not calling for the armed forces to intervene and stage a coup d'etat. In fact, sinasabi niya, ayaw niya ng junta. In fact, sinabi rin niya, ayaw ko rin yung people power na yan. Ayaw ko ng kaguluhan. But, ang kanyang tanong, in a hypothetical fashion, kung magkakaharap sila ng mga junior officers ng armed forces, ito itatanong niya. Hanggang kailan kayo handa o magtsatsagang magsilbi sa ilalim ng isang drug-dependent na Pangulo? It was a legitimate question. So I don't think there is something seditious there. Hindi, yun na nga yung ano ko, wala naman sa sinabi talaga na magkudita. So, bakit lumalabas sa mga statement nila na he's trying to instigate a kudita against the president? And meron siya, Mayor, he is the President Duterte is very vocal about it. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng power grab. Ang sinabi lang niya, sa mga panahon ngayon na tila wala nang matatakbuhang institusyon ang mga ordinaryong mamamayan, ang mamamayang Pilipino, sa tingin niya, panahon na ang makaya lang makapag-correct ng maraming pagkakamali at pagkaabuso ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay ang military. Hindi niya sinabing magkudita. Maraming pamamaraan na ituwid ng armed forces yung mga maraming mali. Halimbawa, if the junior officers will air their grievances within the sphere of freedom of expression and freedom of speech na sa kanilang mga commander na hindi na yata tila maayos yung patakbo sa bansa, pwede nyo kausapin ang ating commander-in-chief na pakinggan naman ang hinaing ng taong bayan. It's a legitimate airing of grievance or grievances ng mga kasundaluhan. Kahit sabihin mong sundalo yan, iba disiplina niyan, Pilipino yan eh. Mamamayang Pilipino yan. Malapot ang pagmamahal sa bansa niya. Kanya nga nagsundalo yan eh. They're willing to give up their life for the country. Bakit naman hindi sila pwede magsabi na mali na yung ginagawa kung may nakikita na silang mali? Ako dapat siguro, hindi pala siguro, dapat marapat na ganun konteksto natin tingnan. Yung naging pahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang opinion. Opinion niya yun eh. Opinion niya yun. You think, Attorney, the fact na, picking up from what Mayor Bastea said, na bakit si AFP nag-release pa ng statement, parang discrediting somehow yung ano ni PRRD, answering PRRD directly, if in fact, as an institution, dapat maging non-partisan sila. Ang masaklap at balungkot na katotohanan, mas may tiwala ang sambayan ng Pilipino kay Pangulong Duterte kaysa doon sa hepe ng sandatahang lakas. Kaya hindi niya na dapat nagsalita. At he should have remained apolitical. Parang yung PNP. Yung PNP, namumulitika na rin eh. Wala out kayo sa politika. Hayaan nyo yung political branch of the government ang mag-involve sa politika. Ang sundalo out, ang police out. Huwag kayong magsalita riyan. Okay, sinabi ko, dapat it should be Malacanang only na sasagot. Wala namang kinalaman talaga yung ano. Well,
maybe it could be a trap na for them na they got baited with the question. Kasi ba't sila sumagot, di ba? And sakto ka. At saka tingin ko naman pagka may threat talaga na totoong threat, like how they say it, ito si Malacanang, kumilos na agad yung yung whoever, police or the military na para huliin nila. Ibig sabihin nun, gusto nila, they want to, gusto sila magpakita ng angle na kaya nga tulad ng with the word kudeta, gusto nila i-antagonize si PRD na somebody who's suggesting that na magkudeta na wala naman siyang sinabi in the first place. Agree. He was just asking a legitimate question. He is not even suggesting what our soldiers should do. He was asking a legitimate question. Walang masamang magtanong. Actually, the thing you mentioned na PRRD was referring to the case, particularly yung kay Attorney Zuleika Lopez na Filipinos right now, gaya ni Attorney Lopez, walang matakbuhan Who will correct the Marcoses? Who will correct Romualdez? So that's why he threw that question. And speaking on that particular line, Attorney, he mentioned about fractured governance. Itong si PRRD. And that line resonated and naging controversial na naman sa administration. Attorney Vic, you were once part of the inner circle. You were once part of that government. Would you agree na from back then and now, there is really this fractured governance? Meron talagang fractured governance. And it's not, you cannot deny that. Alam din ng tao yan. Inarticulate lamang ni Pangulong Duterte yung sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino. At when you describe a government or a governance as fractured, there is nothing criminal with such a description. Ang gobyerno hindi dapat onion skin. Kung sa tingin mo na may valid criticism, huwag mong awayin yung nagpahayag ng kanyang opinion or observation. Go into the root of the problem. Bakit may fractured governance? Ayusin mo, buuin mo uli. Tigilan mo na yung political persecution. Ang daming problema, Mayor. Alam mo yun. Ang problema, kagutuman, kahirapan, walang opportunity, trabaho, underemployment, inuuna yung political persecution. Ano mapapala natin dyan? Hindi mabubusog yung mga gutom nating kababayan, hindi bababa ang presyo ng bilihin, hindi natin mapipigilan ang pagpalo ng inflation, lalong hindi natin mapipigilan ang pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra dolyar. 59 pesos na peso to $1. Hindi yan ang solusyon. Kaya may fractured governance talaga. Walang masama doon. It's a description of what kind of governance we are all experiencing as a Filipino. And Mayor, your thoughts on that statement, fractured governance at present? Lagi ko naman inuulit-ulit dito yung mga observations ko. But, simple lang naman. If they disagree, wala naman sinabi sa doon na in relation anything to kudeta. Yun lang gusto kong i-point out talaga. Kasi ang napapansin ko lang sa statement ng Malacanang, ini-insist nila na PRRD wants to start a kudeta. Pero pinapaano lang nila, bino-blow up nila yung story, bro. Wala yun. Kung ako gobyerno ako, pwede ko naman tanggapin nyo as na totoo, pwedeng totoo. You can look into it, you can fix it. Pwede naman ganun lang. I think, Mayor, would you agree? What I'm picking up here is, yung sinasabi mo, ini-insist nila yan na angle na his planning or invoking, instigating, to lay down there, parang laying the predicate to their next action, to
to persecute the Correct. president even more. Correct. Would you agree? Mismo. Agree. Mismo. Agree. There's nothing wrong with an expression of an observation coming from a former president. Presidente dati yun. Sabihin natin, opinion ngayon. Opinion ng former president yun. So ngayon, they will use that as a tool to do more, I do not know what, again, political persecution against our family. Kasi ginawa na nila itong Duterte versus Marcos, when even it's not. Bakit yung tinatanong ba namin sino masikat dito? Hindi naman. We are asking, kasi dahil dyan sa confidential funds, kung saan nagsimula talaga lahat, na bakit ito lang sa kapatid ko? Marami namang confidential funds, and you have billions and trillions of money, going in and out of the treasury. So, why? Bakit this particular individual who happens to be the vice president, bakit siya lang yung tinatanong natin about money? Because, eto kasi yun eh. Kung gusto mo manira ng tao pagdating sa politika, then sabihin mo talaga magnanakaw yan. Because that has always been the issue dito sa Pilipinas. From way before. Even Imelda Marcos is in the Guinness Book of World Records. I do not know kung bakit siya nandun, but sinasabi ng Guinness na pinakamalaking nakawan na nangyari sa isang government ang ginawa ng pamilya nila before. So, kung gusto mo sirain talaga, because yun talaga ang yun yung pinakamagandang issue para sirain mo isang politiko. So, they did that with my sister sa vice president. Ngayon, tanong ko lang, kung serious talaga itong administration na ito, then kung confidential funds naman talaga yung pinag-uusapan natin, then why don't you just let go of your own confidential funds so that everybody else below you would? Para matapos yung usapan. If you're really serious that these things, itong budget na nilalagay sa mga opisina ng kung sino man dyan na sa gobyerno, alisin mo yung confidential funds. So you go first because you're the president and you're serious about it. So why are you proposing a 9 billion peso budget for your confidential funds? Diyan lang naman talaga nagsimula yan kasi gusto lang nila sirain yung vice president. Yes, okay. Pinaliwanag niya naman ng maayos why it was spent. And now, kung may ang problema kasi nila, pag sinasagot na sila, tas ayaw nilang tanggapin, mag-i-insist, uulit-ulitin nila. I think, talaga, ang reason why is to, keep the people busy with the issue. Kasi ayaw nila, because, alam ba natin kung anong ginagawa talaga ng mga gago na yan sa Congress ngayon and how they are using the people's money? No. Because itong mainstream media, which, bias naman talaga, doon naman nakatingin sa VP ngayon with the 125. Yes. Bakit natin hindi pag-usapan daw? Kaya, paulit-ulit na lang yan. You were saying, Kaya, tama yung sinasabi nyo, Mayor, na let's practice leadership by example. At yung much talk about confidential funds of the office of the Vice President. For me, as a lawyer, as a VP, two things. Ano yung source of funding? If I remember right, lumabas na rin ito sa mga pahayagan, may sulat ang Office of the Vice President sa Office of the President. Tanong din, maaari ba akong magkaroon ng confidential intelligence funds? At kung maaari ako magkaroon, pwede ba akong mabigyan mula sa Executive Department o Office of the President? Sumagot ang Office of the President, pwede, bibigyan kita. O bakit yung OVP lang ang iimbestigahan mo?
we have a basic principle in law that the spring cannot rise above the source. Pwede bang mas mabigat yung nagawang pagkukulang kung meron man nung Office of the Vice President at bakit siya nagkaroon ng source ng kanyang confidential fund? Binigay lang yan ng Office of the President. Iimbestigahan mo rin ang Office of the President. Pangalawa, hindi pa tapos yung grace period na binibigay ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Binibigyan siya, I think, please feel free to correct me if I'm wrong, Harvey, January or February of 2025, next year pa, to comply with the documentation, proper liquidation, so that the notice of disallowance issued by the Commission on Audit will be withdrawn. The notice of disallowance is not a finding of guilt. Ibig lang sabihin yan, kulang ka sa documentation. You're given a chance to complete the documentation. So, yung ginagawang pagdinig ng Kongreso, premature. Trabaho ng COA to determine whether or not there has been abuse of the use of public funds. It's not for Congress to determine it now because they do not have the faculty, they do not have the knowledge, they do not have the training, they do not know what they're doing. Let COA do its job. Give COA and the OVP January or February of 2025 of next year, and doon tayo mag-usap ulit. Nakapag-comply ba OVP o hindi? For all we know, makakapag-comply. O any hearing, waste of taxpayers' money. Nagwaldas na naman tayo ng pera ng Pilipino. Hindi. Kasi attorney, it's a smear campaign yes, talaga. Yes, I agree. Kasi, hindi ba? Kung mag-iisip lang talaga lahat niya. Malaki yung pera ng budget ng Pilipinas. Trillions. So, ayun na nga. Galing naman sa... Kailan na may approval yan. Yung confidential funds. Kaya napunta yan dyan. Nakakasawa na sa totoo lang. Kasi ayaw naman nila tanggapin yung sagot natin eh. Kasi nandyan na yan, di ba? Ayaw din naman nilang tanggapin. Because it's a smear campaign. Yun nga, going back, if you want to destroy somebody, then you make up stories of corruption and thievery in Philippine government. Then sigurado. Attorney Vic, thank you very much for reminding us again. Kasi mukhang nalimutan na yun na fact na the confidential fund was actually galing sa OP. Na wala namang pagkukuha ang iba si BP Inday. Wala. Kaya nga nagtanong kung pwede siya magkaroon at kung pwede mo ba akong bigyan? And the answer to both question was in the affirmative. That's why nabigyan siya ng confidential funds. So malinaw naman doon. And yun din, that was a very good point, Attorney Vic, no, na the House of Representatives, the Quadcom, is doing the function of COA. COA yan eh. COA yan eh. That they are arrogating to them the specific function of the Commission on Audit that is found in Article 9, Section 3. Dapat nga una pa nilang tinatanong yung COA before they get to the Vice President. Kasi in the first place, tama yun. It's about compliance eh. It's about compliance eh. Kung nakita naman ng kung si COA magsasabi na non-compliant or naka-comply siya, doon pa yun. Hindi yung tatanungin mo yung tao, hindi naman trabaho niya i-audit yung sarili niya. And if I may, Mayor, dagdag ko lang. Yung ginamit na pag-cite in contempt kay Atty. Lopez dahil di umano ay sinabi niya yata he sent a letter to na wag mo nang i-honor o wag mo nang pagbigyan yung request ng Kongreso. Kasi nga, premature. Nagko-comply pa eh. Tumatakbo pa yung proseso natin eh. Ba't ka doon magbibigay? Sagutin kami muna. Kasi kami yung pinagko-comply mo eh. Yung notice of disallowance, I believe, every day, nag-i-issue ang notice of disallowance. Ang COA, mapabarangay ka, munisipyo ka, syudad ka, probinsya ka, sa LGU. Meron ding notice of disallowance sa mga ahensya, bureau, at departamento ng gobyerno. Normal yan. Hindi ibig sabihin may violation ka. But what Attorney Laika did, Attorney, sending a letter asking
yung request niya, that's normal. That's part of the process. She can actually do that. It's a procedural in nature. Huwag mo muna yung anuhin yan dahil meron pa tayong proseso. Huwag mong pangunahan dahil ba't mo ko binigyan ng 6 months grace period to comply kung ipipreempt mo yung ating compliance period. Ano yan? Gusto kasi nila, it's either kung hindi magpatagal ng termino si Marcos, sila maglalagay ng kanilang kandidato for 2028. And VP Sara is a strong candidate for the presidency by that time. So, tara, cut the long story short. Kaya may mga ganung mga issue na tinatapon sa kanya. But very unusual. No? Well, itong LP sinasabi nila, Lenny was mistreated, but wala talagang pinagdaanan yung nagganitong klaseng mga pangyayari during her term. Attorney Vic, we have a legal question here. Does it take legislation for COA not to release reports on half-utilized budgets? Does it take a legislation for COA not to release reports on half-utilized budgets? No. Mandate ng COA yun eh. And the mandate of COA cannot be reduced o by a mere congressional act. Bakit? Ang power ng COA ay nakaukit at may garantiya sa saligang batas. Constitutional body yan eh. Hindi mo pwedeng kapunin yan na tatanggalan mo siya ng function niya. Constitutional body yan. Hindi RA yan, hindi Republic Act ang naging pinagbuhugutan ng power yan. Yan ay nakakukit, nakasulat at may garantiya sa Constitution. Mayor, diretso na ako sa discussion kay VP for the Office of the Vice President, Mayor. Also last week, si PNP, after sa mga pangyayari dun sa kay Attorney Lopez, the PNP now filed a case against VP Sara and her VPSG. Allegedly, yung kanilang kaso is for direct assault and disobeying orders and grave coercion now towards the PNP. Yung grave coercion, I think, yung PNP o yung Quezon City Police district personnel ang dapat kasuhan noon. Dahil when Attorney Lopez, I do not know him by the way, personally, Mayor, and I do not know her. But as a lawyer and as an observer, life and death yung situation ng tao. Humihingi ng tulong yung pangalawang pangulo na dali na sa ospital and they delayed purposely yung kanilang pagresponde. Iyon ang dapat managot. Hindi yung other way around, inunahan nilang kasuhan si Vice President Duterte at sabi ko nga, pambihira naman, kakataas ng ranggong mga pulis, pabiktim ang drama. Sila ang dapat managot. Humihingi ng assistance yung tao, life and death yun at that very moment. Hindi sila nagbigay ng tulong, hindi nila pinapasok yung ambulansya, yun ang may pananagutan. Yun ang dapat managot. Not to mention their mandate pa, attorney, to serve and protect. To serve and protect the people, hindi to serve and protect the political powers that are now holding office in the legislative department and the office of the president. In fact, si VP Sara, Mayor and attorney, she already in a press conference, she mentioned that she will file a case also sa PNP for disobedience, robbery and kidnapping. Nilunahan lang nila sa practice pa, Mayor, ang tawag dyan para yung kay Vice President Inday maging countercharge lang. Inunahan lang nila. Ayaw nilang sila yung nasa receiving end. Ayaw nila yung sila magka-countercharge. Kaya inunahan lang nila. Strategy lang yan ba na charge countercharge. Yun lang ang purpose niyan. Correct. Do you think, attorney, that their case will progress? Basta patas ang laban, hindi tayo humihingi ng special handling para kay Vice President Inday. Iparehas lang ang laban, respetuhin lang yung proseso. That case will not hold water in court. That should be dismissed. Mayor, any thoughts on the matter? No, I think what Attorney Vic said was already sufficient. Tama ka, attorney. I think it's very enlightening to see that on that perspective na yung para magmukhang reactive si VP, may countercharge doon sa case nila. And let's see how these things progress moving forward. Ko lang, Harvey. Ito naisip ko lang ngayon. Kita mo yung anomaly sa nangyayari.
Inasuhan si Vice President Inday ng Quezon City Police sa Quezon City. Kasi yun ang primary jurisdiction. Diba? Ang criminal offense, territorial yan, kung saan naginap. Yung pag-cite in contempt kay Attorney Lopez, sa batasan nangyari. Ang batasan ay sa Quezon City. Ang detention niya, sige na, dinitain mo na dahil nag-move to have her cited in contempt yung isang convicted na congresswoman. So doon kayo ilalagay sa batasan, Quezon City yun. Bakit nagkaroon ng subsequent order na i-commit ka sa Mandaluyong Correctional Facility? Di ba dapat kung i-commit mo sa correctional facility, wala bang correctional facility ang Quezon City? Ang laki-laki ng Kabkaringal. Meron ding correctional doon o lugar doon holding na mga persons deprived of liberty. Bakit Mandaluyong? Bakit Mandaluyong? Mawawala ng effective supervision ng Sergeant at Arms. And under the rules, I believe, ng Kongreso, pananagutan ng Sergeant at Arms yung mga detainee mo na na-cite mo in contempt. Paano ka magkakaroon ng effective supervision kung ang taong idinita mo dapat nakadita na sa batasan sa Quezon City, iko-commit mo sa Mandaluyong? You are, I think to my mind, you are unduly delegating your delegated authority to take care and have supervision over our detainees. Yun ang aking pananaw na dapat nilang sagutin. So what would be the reason na doon sa Mandaluyong? I really cannot, and I do not understand. And I think I will never understand why. May facilities ang Quezon City. Mayroong Camp Karingal ang Quezon City. Ang laki-laki ng detention center na meron ang Camp Karingal. At meron, ang sinasabi doon, pwede ka lang mayor mag-commit ng detainee ng Kongreso sa batasan specifically sa ibang lugar pag puno na yung designated detention area. Meron ang kwarto nakadetain nga doon What is the basis for you to transfer her to Mandaluyong? And again, baka sabihin na naman, this is seditious. This is a legitimate question coming from a Filipino, coming from a lawyer. So, actually, that particular case raised a lot of questions. Number one, does Congress really have the power to do that? Na sila mag-decide kung saan ilalagay? No, gusto magsimula doon sa attorney. Jurisdiction. No, yung reason behind why they kinontempt nila si Zulaika, what was the reason? Interfering in the procedure, Mayor. Kasi nga, sumulat siya sa COA Ang perception nila, asking COA not to release. So for them, that's her interfering in the investigation. Yeah, but yung letter na yun, valid ba yun? No? Hindi ba yun pwede? O pwede ba yun? Pwede yun. Pwede yun, di ba? Pwede. Ang interfering, yung legislative sa executive. Hayaan mong gawin ng executive department yung trabaho niya. May proseso nga ibinigay ang COA. Ba't ka ba nakikialam doon sa palakad ng Vice President sa kanyang opisina? Opisina niya yun Kung paano niya sa tingin mabuti at mainam patakbuhin ang kanyang tanggapan, wala kang pakialam doon. You mind your own business in the House. Papayag ba sila na makikialam si Vice President Inday kung paano ginagamit nung convicted na congresswoman yung kanyang pondo? Bawal din yun. Hindi rin nararapat yun. Kaya nga meron tayo separation of powers. Equal ang executive, legislative at the judicial. Kanya-kanya silang kamada. Hindi ka pwedeng tumawid. Tama. Yeah, but bakit din nila ina-acknowledge itong doktrina ng separation of powers? Bakit nagiging itong Congress? What gives them the right to do these things? Wala. Mayor. Abuso lang. Abuso lang ba? Yun nga, yung ating panawagan lagi sa hakbang na maisog, yung transparency, accountability. Wala nang transparency Di ba? Wala na yung, we've been calling for the government, this administration to uphold respect and for them to defend the Constitution kasi nanumpa ka bago ka nagpasok sa opisina mo Di ba? Na ipagtatanggol mo ang lahat ng batas ng umiiral at ang arte mo at ang akto mo ay naaayon sa saligang batas. Hindi na naaayon
So yung ginagawa nila, hindi naman bawal din. Alin doon yan? Marami sila ginagawang bawal ho eh. yung HOR or the House of Representatives, doing all these congressional hearings. It is inherent. Wala tayong debate ron na karapatan ng Kongreso magsagawa ng investigation in aid of legislation. Yes. Not in aid of political persecution, not in furtherance of political persecution. The same cannot be said now that what they're doing is investigation in aid of legislation. Gaya na napagsimulan natin kanina sa pagbubukas ng programa, tama naman yung sinabi mo. Ito lahat politika ito na nais siraan si Vice President Inday Sara Duterte dahil sa kanilang pananaw, siya yung talagang perceived na pinakamalakas na kandidato sa 2028 election, pero malayo pa yun. At how sure are they? I claim no authority to speak on behalf of the Vice President, your sister, but as an observer again, how sure are we, even me, that the Vice President is even looking at 2028 and interested to be the President? Masyado silang nagmamadali. Kasi pwede naman siya tumakbong presidente ng 2022. Exactly. Nag-settle nga ng BC. Bakit pa kayo nanggigigil dito? For all we know, ayaw naman niya talaga yan. At wala siyang plano ng 2028. For all we know. But again, I do not speak on behalf of the Vice President. Yun lang ang aking pananaw. Masyado kayo nagmamadali. It's also them telling us that they can't find or they don't see any other candidate could possibly win the 2028 elections apart from VP. Kasi lahat, all out sila sa kanya eh. No, wala tayong narinig na other politician being treated the same way. On the assumption that the Vice President, again, is even interested to run for President. Ba't mo sisiraan yung tao? Ang pangit lang doon, talaga. Kasi pwede mo naman manggaling sa kanila mismo if they really don't like the Vice President. But they are using, government as tools to destroy her. Yes, agree. Kalungkot, Mayor, dahil instead na whole of government approach ang gamitin para labanan ang kagutuman, ang inflation, ang kawalan ng trabaho, whole of government approach ang ginagamit para sirain ang inyong pamilya. Ang Duterte branch, si Pangulong Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, whole of government approach, lahat ng pwedeng panggigipit ginagawa eh. As you said, Attorney, there are a lot more pressing issues, more marami pang legitimate issue sana. Yung kagutuman. Na pag-usapan. Yung kagutuman. Yan ang ating pagtuunan. Yan ang ating pagtuunan. Hindi political ang politika, nandyan lang yan. Darating ang 2028. At darating naman yung panahon na magkakanya-kanya tayong choices. Hindi doon sa 27 hanggang 28. Kanya-kanya tayong preference kung sino. But not at the expense of the country. Not the expense of the hungry Filipino people. Wala. Sa nakikita ko lang, makita mo lang din talaga yung their greed for power and money. Masyado pang maaga para sa mga ganung bagay. Natural man talaga yan. Politika, sisiraan talaga kahit barangay nga eh. Pero yun nga ang sinasabi, Mayor. Yung siraan sa politika, somehow naging part talaga ng political scene. Ang problema kasi dito ngayon, nagsisiraan na hindi pa nagde-deliver yung administration on their promises, on addressing issues. And I know as Attorney Vic, you're all for good governance, Attorney. I think that's one of the highlights sa book mo. You're pushing for that. And at some point, the President was agreeing to you on that manner. Tapos, all of a sudden, naging iba. And may story ka pa doon, Attorney Vic, gusto ko lang i-mention na in one of your sorties niyo, daming tao nakita, and then he mentioned na to you na we should not fail the Filipino people. Tapos, ito, Attorney Vic, you were out of Malacanang, you're seeing all this happening. Looking back to that moment, what were your thoughts now? Nakakahiya. Dahil parte ako na instrumento ko na nagtulak doon sa mensahe ng unity at continuity. Wala lahat yun. Winasak dahil sa ambisyon ng isang taong maging presidente.
Huwag kang mag-alala, Atty. Kasi kasama din ako nag-campaign. Kaya, importante, Mayor, huwag na tayong papabudol muli. Huwag tayong pabudol muli. Nakakalungkot. And yung sinasabi mong parte ng aking libro, nangyari yan sa Batangas. This was July, I believe, of 2021. Talaga naglabasan ng tao. At nagulat din kami. Because we were moving. Wala namang gustong sumama sa kanya noon. Ilan lang kami. Talagang dagsaan tao. And that moment was emotional for all of us. Sinalubong ka ng tao. Sabi niya, what's happening? Gusto ka ng tao. Sabi niya, we cannot fail them. I said, no, you should not fail them. Dahil talagang naglalabasan ng tao. And having that, parang ako ang gandang simula ng jumpstart ng plano ng campaign ito. Dahil nakita mo yung mga tao na naglalabasan at naghihiyawan, thinking me na hindi magkakamali ng direksyon itong aking tinutulungan. Dahil nakita naman niya yung mga pakiusap ng tao na pagpatuloy yung magagandang programa ni Pangulong Duterte at yung magagandang nasimula ng panahon ng ama niya gagawin. Wala rin naman nangyari. Actually, tama naman yung sinabi mo. Pwede niya patuloy yun. Tapos yung mga ginawa ng tatay niya, gawin niya ulit, tapos dagdagan niya pa. Dagdagan niya. Ganun lang naman sa inyo. Gusto nila na tuloy-tuloy kayo sa mundong ito sa politika. The best campaign, Mayor, which what you're doing here, what Mayor Duterte did here, what Mayor VP Inday now did here, the best campaign is performance. Show the people what you can do to uplift their lives, and they will forever treasure you as a leader. Hindi mo kayang bilhin ang lahat ng Pilipino sa pamimigay ng ayuda. Malabo yan. Malabo yan. Attorney Vic, since I mentioned itong ayuda, I think we would love to hear more on your take on ayuda. Kasi in one of your interviews you mentioned that ayuda actually encourages indolence. Agree. And there is no proven societal benefit yung ayudang yan. Wala. You are cultivating a population, a culture of indolence. Bakit yung mga hindi nagko-contribute sa nation building, binibigyan mo ng ayuda o tulong? Bakit yung mga manggagawa, yung mga waiters, yung mga konduktor, mga bus drivers, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, hindi mo pwedeng bigyan ng ayuda. Bakit? May gainful employment sila. Pwede mo naman bigyan sa ibang pamamaraan. Total, absurd idea yung ayuda. O di let me propose an absurd idea if they will find this absurd. Bigyan mo ng income tax holiday yung manggagawa. Equivalent to 1 or 2 months. Hayaan mo naman mag-uwi sila ng buong sahod nila. Bakit? Ang pinagkukuhaan mo ng ayuda, RT, sa dalawang bagay. Taxes na binabayad ng mga manggagawa at negosyante, at kulang yan. Mangungutang ang gobyerno. Yung utang na yan, hindi babayaran yan ng politiko. Yung manggagawa uli yung magbabayad yan in the form of taxes. So why don't we give protection to the middle class, to the working class? They deserve protection too. I'm not saying disqualified yung mga mahihirap. They deserve our help. But wag mo silang gawing tamad. Wag mo silang gagawing timawa. Kahit naman sa Biblia nasusulat yan, di ba? Wag mo silang bigyan ng isda. Turuan mo silang mangisda. Para sustainable ang buhay natin. But we should not permit that this administration will turn the nation into an ayuda nation. Kasi yung ayuda naman, intended naman talaga yan sa yung incapable talaga of income. Wala talaga silang income na yung mga marginalized, PWD, yung hirap na talaga masyado. Well, tama yun. Tama si Atty. Vic. No, Mayor, you actually mentioned yung sa ayuda ba? Tama. Ayuda is talaga naman nandyan yan, binibigay tinutulong. But ayuda being used as a political tool, I think doon nagkaroon doon ang mali eh. Tama ba, Atty. Vic? Tama. It is all intended for their own political aggrandizement. Indirect vote buying. Indirect vote buying. Using people's money. Somewhat, it has become
an economic policy. O di ayuda nation na tayo Ang ayuda pag may trahedya, pag may disaster. Kahit walang disaster, binibigyan mo yung tao. Kasi nga, tama si Mayor, this is a legal vote buying. Pinakausap ako ngayon kapon na sa Iloilo ako. At ito based on their experience, na hindi lang legal vote buying, naging legal hold up na rin naging legal robbery. Ako bakit? Kasi yung mga ibang opisyal, aabangan yung tumanggap ng ayuda, halimbawa 5,000. Dito dadaan sigurado yan, nandun yung opisyal. Remit mo yung kalahati. They may 2,500 siya. May naririnig din ako dito. Nung nasa Del Norte sila, umiiyak. Somebody posted on Facebook na umiiyak siya kasi kinuhaan yung niya. Kawawa ngayon, di ba? Ang pinakamasaklap na karanasan ng isang mahirap, yung mahirap ka na, ninanakawang ka pa, at ginagawa ka pang miserable. Hinuhubaran mo ng dignidad Hindi ganyan ang Pilipino. Hindi ganyan ang public service. Hindi ganyan ang public servant. It's a bitter truth, no? And unfortunately, we can still get out of that situation kasi parang normalize nila attorney. Tama. Gusto nila na yung magiging cycle siya and any winning candidate should be doing this. Anyway, Mayor, we'll give Attorney Vic the opportunity also, Mayor, dito sa ating programa to present for fellow Dabaweños also his advocacy and platforms because alam naman natin Attorney Vic also filed for his candidacy for the 2025 senatorial elections, Attorney Vic, and we are really excited to hear also itong 3 things that you've raised in your sa pag-iikot mo, Attorney. First, yung death penalty. You're pushing for death penalty, particularly on plunder and drugs. Can you tell us more about that? Thank you first, Mayor at Harvey, for giving me the opportunity dahil hindi naman tayo kilala, hindi tayo tanyag, hindi tayo sikat. Hindi naman ako yung coming from a political family at wala akong partido. I'm running as an independent. And yun nga, nabanggit mo, Harvey, ako ay kumakandidato at ang sentro ng aking kandidatura ay inaaniyahan ko ang mamamayang Pilipino at dito sa Mindanao, kayo mga Dabaweño, samahan ninyo ako dito sa ating war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. And Mayor, this is not just a political slogan or motherhood statement. Alam ko kung paano ko isusulong yung war on corruption. At yan ay ang pagbabalik ng death penalty. Tama ka dyan. Pero sa dalawang kaso lang, Mayor, plunder at drugs, nasangkot ang mga foreigner at ang taong gobyerno. Now, how are we going to do it? Should I be given the trust and the mandate by the Filipino people to be your senator? Unahin natin, hindi agad-agad babalik ang death penalty. Amindahan natin yung plunder law. Ibaba natin yung threshold. From 50 million, ibababa natin to 5 million. Bakit? Malaking kalokohan na nakatanga ka lang, hindi mo makasuhan yung alam mong ninanakawan ka dahil hindi pa umaabot ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Whether yung 1 sentimo, 5 piso, 500 o 5 milyon. Bababa natin yan ng 5 million. At wala rin makakapagsabi na anti-poor. Yung panukalang ibaba yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. Kailan pa naging anti-poor yung nation na huwag kang magnakaw? Ito nga ay protection sa mga poor, sa mahihirap. Dahil sa plunder ang biktima, hindi isa, hindi dalawa. As we stand today, there are 115 million Filipinos na nabay biktima ng pagnanakaw sa gobyerno. At ang masaklap, bukod sa pera o kwarta ng Pilipino, ang ninanakaw mo rito yung kinabukasan ng mga kabataan. Kasi imbis na mapunta sa school building, school supplies, healthcare, ninanakaw mo ang pinatataba mo yung bulsa mo bilang politiko or appointed government official. Yun yung unang hakbang para tayo ay mapunta doon sa pagbabalik ng death penalty. Pangalawa, amintahan din natin yung relevant provisions of the Dangerous Drugs Act of 2002. Ibalik natin yung parusang kamatayan doon sa mga involved sa droga na taong gobyerno.
Bakit? Taong gobyerno ka eh. Dapat mong protektahan at pagsilbihan at ipagtanggol ang mamamayan. Hindi ikaw dapat ang nagpoprotekta o pumapatong o nagpapalaganap o nagtutulak ng droga. At higit sa lahat, yung mga banyaga o foreigner. And I take this from the statement of your father, President Duterte, na tayo dapat ang humuhulma ng destiniya natin bilang tao, bilang bansa, Pilipino. Huwag tayong papayag na sisirain ng mga dayuhan ang buhay ng ating mga kabataan. We should be very, very strict with these two laws, yung plunder at saka yung droga. Yan yung pangunahin na aking nais gawin kung tayo ay pahintulutan ng higit na nakararaming Pilipino na maging senador. Yan yung una. Yung pangalawa, of course, yung sinasabi natin, tanggalin natin, ibasura natin yung concurrent resolution number 10. Yung nagpapahintulot ng liquidation, Mayor, by mere certification. Yung sa Congress. Saan ka naman nakakita yung ahensya na nag-request ng pondo, nabigyan ng pondo. Ginamit ng opisinang yun, yung kanyang pondo. Siya rin ang magse-certify na tama yung paggamit niya ng pera. Hindi ba't malaking kakahibangan yun? At ang pangatlo, yung sinabi mo kanina, RB, na isusulong natin yung standardization of wages. Yung sahod ba? Wala na dapat distinction. For me, I call it discrimination sa pagitan ng sahod ng nasa Mega, Manila at sa probinsya. Bakit? Hindi totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Ang presyo ng 1 litrong gasolina o crudo sa Metro Manila, yun siya din ang presyo ng crudo o gasolina sa probinsya. Ang presyo ng isang pirasong manok na may isang kanin at gravy sa Metro Manila ay siya ring presyo ng isang pirasong manok at kanin at gravy sa probinsya. Bakit mas mura ang presyo ng taga-probinsya ng nagtatrabaho kung ihahambing mo sa Mega Manila? These are the 3 priority measures that I will be pushing should I be receiving the mandate of the people. Tama yun. Yung NOR sa Manila at saka NOR dito sa Davao, parehas na yung presyo yun. Minsan Mayor, mas mahal pa. Kasi yung cost ng logistics. Logistics, oh. At dadagdag ko lang Mayor, yung bigat ng trabaho ng mason na nagtatrabaho sa construction, yung construction worker natin, ang mason na nauutusan niya magpasa ng isang sakong semento sa kanyang balikat. Yung timbang ng isang sakong semento sa probinsya na pinapasan sa balikat ng mason sa probinsya ay sa ring bigat ng isang sakong semento na pinapasan ng mason sa Metro Manila. Pareho lang yan. Huwag mo lang ibuburiki para gagaangin isa. Pero pareho lang yung timbang ng isang sakong semento sa probinsya sa timbang ng isang sakong semento sa Metro Manila. Bakit mas mababa yung sahod ng taga-probinsya? Maganda yan kasi it promotes decentralization. Agree. Tama, Mayor. Tama. Naman yung kaya nawawalan ng tao yung probinsya kasi mas maganda yung sahod dun sa taas. So yung negative naman na effect dun pagdating sa taas, congestion. So mahirap pa rin yung buhay, yung quality of life nila doon na naapektuhan din. Whereas pag decentralized tayo, everybody's earning fairly. Yung medyo patas tayo pagdating sa wages. That will discourage them from living kung saan saan sila. Naniniwala naman ako doon. Actually, natatawa ko, Mayor, kasi Mayor, na-experience ko yan eh. yung provincial rate na yan, if I may share, Mayor. I had a discussion also in the previous HR, the company I worked with. Kasi when I was, nalaman magkano yung sahod ng counterpart ko in zone. So I asked, and yun din yung sagot sa akin. Kasi you're based in Davao, provincial rate ka. Well, in fact, it's the same work. Actually, mas marami pa na. So, for many workers who feels discriminated, and they can really relate to that advocacy. Gusto ko rin balikan yung death penalty sa kasong plunder. Maganda talaga yan. Kailangan, you have to deter people in elected positions from engaging in corruption, plunder. So, ako naniniwala ako dyan. Kasi sa kanila, akala nila
mostly, yung mga Pilipino kasi, hindi naman lahat, pero yung tingin ko lang, yung mga nag-aambisyon sa politika gusto talagang yumaman. Agree mo yun. Diba? Tama ka. Pero pag nilagay mo yung, binabaan mo yun, like what you suggested, binabaan mo yung threshold ng amount of money na para makasuhan ka ng plunder, then that would deter like yung people from going into government para to fill their pockets, magpayaman, magnakaw, accumulate wealth. Yun lang naman, marami talagang ganun kasi isip nila I can manipulate government, lahat may pera dyan. Dapat yan. Ako gusto ko talaga yan. Gusto ko talaga yan. Tagal ko na sinasabi yan sa lahat ng mga kinakausap ko. Corruption naman talaga yung problema. Kaya, kita mo nagpapatayan sa politika, nag-aagawan. Dahil dyan. Dahil pera. Ayun talaga. And ako, firm believer ako mayroon sa sinabi rin ninyo, na pag maibalik natin yung death penalty at ito sa plunder, I think we will be able to invite and attract real public servant to go into public office. Hindi ka na magiging attractive dahil gagawin mong lucrative Yayaman ako dyan, papasok ako dyan. You will discourage many things. You will deter many things, including vote buying. Bakit ka gagastos ang kalaki-laki? Di mo mababawi yan. So you campaign on the basis of your qualification, on the basis of what you can do for your constituents. Hindi dahil ang dami mong kwarta. Yan ang maganda yan. Maganda talaga yan. I will support that. Thank you, Mayor. Attorney, I'm curious though, itong phrase sa death penalty is very heavy for many Filipinos, especially may mga sektor sa lipunan na talagang ayaw na ayaw marinig yan, simbahan, and especially the human rights. So, anong sa tingin mo, Attorney, magiging... Ay, wala yan. Nakasulat sa banal na kasulatan Kahit basahin nila ngayon Huwag kang magnakaw, period. Hindi naman sinabi huwag kang magnakaw ng more than 50 million. Huwag natin ipakomplika ang buhay natin. Sinabi dun hindi ako nag-iimbento. Buksan niyo yung Biblia. Nasa 10 Commandments, huwag kang magnakaw, thou shalt not steal, period. Walang qualification yun. Tayo-tao lang. Why should we qualify? Kung ano nakasunod, susundin lang natin. And again, hindi lang isang biktima riyan. Lahat tayo. So, Attorney Big, death penalty naman, hindi naman talaga. Sinabi ko na dito kaya hindi ako masyadong nagsasalita kasi paulit-ulit na yun. Buti na andito si Attorney Vic Rodriguez Pero, ulitin ko lang, yung death penalty, even the most progressive countries, meron sila niyan. Kasi alam nila, it's their way to keep people in check. Para matakot yung tao gumawa ng mali. Hindi naman yan talaga because we want to kill people. Para matakot, sige, pag ginawa, pwede kang mamatay. So, kung ibig sabihin, kung kunwari, magnakaw ko dyan, pwede ako mamatay. Baka hindi ko na lang gawin. Tapos tayo pa, hindi pa na naayos natin yung gobyerno, inalis pa natin yun, di ba? Kailangan mo i-disiplina yung tao In one way, para madisiplina mo yung tao, takutin mo talaga kung ano yung consequence sa gagawin mong mali. Kaya nga, ulitin ko, Japan, some states in the United States, Singapore. Tingnan mo yung society nila, maayos yung mga tao, di ba? Disiplinado, kasi alam nila, pag doon, batas ay batas talaga. Pag sinabi namin, mamatay ka kasi nagbenta ka ng droga o corrupt ka, mamamatay ka talaga. Kaya naaayos nila yung sarili nila kasi takot sila sa batas doon. Kaya ako, tama talaga yan. Kahit 1 million mo na nga At totoo rin naman, agree din ako rin Mayor, dahil sabi ko nga, kasabi ko lang, I might be contradicting myself, kakasabi ko lang, sabi thou shalt not steal, period. Mataas pa nga yung 5 million Thou shalt not steal, period, without any qualification, without any reservation. And in fact, GMRC nga hindi mo dapat isabatas Diba yung good manners and right conduct? Sabi ni nanay, wag na wag kang mangungupit sa pitaka ko o sa pitaka ng tatay mo
Pag may kailangan ka, magsabi ka. Pag kaya, bibigyan kita. Kung hindi, antay ka lang. Tatrabaho kami, iipon kami. Pag kaya, pagbibigyan kita. Pero wag kang mangungupit. We strongly support you on this one, Attorney Vic. The question now though, kapag maging senador ka na, isasalang mo ba agad sa death penalty sila, BBM, Tambaloslos, at ang members ng COMCOM? Ang batas kasi is prospective. Dapat yan. Hindi mo pwedeng parusahan ng bitay yung mga krimeng nagawa bago sa enactment. Hindi sa retroactive. At walang hindi makatao dito dahil nandiyan na ang batas. Pag na-convict ka pa, may proseso ng MR, may appeal. And pag dumaan yan sa buong proseso, a protracted legal criminal process, at convicted ka pa rin, talagang ginawa mo, then you must face the consequence. And that is the death penalty. This threshold, Attorney Vic, I'm curious, has any legislator thought of that before? Na pababain ng 15 million? Hindi ko matiyak. Pero sa nangyayari ngayon sa ating bansa, panahon na. Paano nalaman na 50 million? Hindi, malala din naman talaga corruption sa Pilipinas. Matagal naman yan. Tagal na yung pag-usapan yung corruption. Yun naman lagi. Tingnan lahat ng nauupong presidente, like, since siguro nung lahat corrupt yan. So, ibig sabihin, yun talaga tingin na ng tao na sa politika ng Pilipinas. Siguro dahil kahit sa local level or sa mga barangay level, yun yung impression pag politiko corrupt, parehas lang kayo lahat corrupt. Wala na naging na yan. Kaya maganda yun, pag may batas na gano'n, hindi kahit sino lang pumapasok dyan. Kailangan natin yung mga tao talaga na gusto na may puso talaga para baguhin yung yung sitwasyon natin ngayon sa politika. Attorney Vic, puntahan ko lang yung sa next point, advocacy mo yung sa resolution number 10. Attorney, please educate us. Ito ba, kasi ito, as far as I know, is a House resolution lang, di ba? Na yung liquidation by certification. Hindi talaga siya batas. It has the effect of a law. Okay. But the problem there is, what is anomalous there is, you cannot dilute the constitutional mandate of a constitutional office like the COA by mere concurrent resolution. Sa aligang batas ang pinaghuhugutan ng mandato nun concurrent resolution ka lang ng Senado at Kongreso. Hindi mo pwedeng talunin ng saligang batas. All laws must conform to the fundamental law, even the concurrent resolution. But obviously, pag binangga mo, hindi pwede yung concurrent resolution dahil nga may function ng COA Sa COA yun. Hayaan mong COA ang mag-audit. Titingnan mo yung dumi ng politika. Tinutugis mo yung Office of the Vice President. Samantalang kayo, sige-sige lang paggamit sa pera ng gobyerno at kayo lang, by mere certification, by the end user, the head of the office, na gumamit ng pondo, pag sinabi niyang in order lahat yan, wala nang tanungan. Bakit? Sabi ng head of office ayos na yan, ariglado na yan. Di isara na rin natin ng COA, nakatipid pa ng pera ng gobyerno. Hinamon nga sila yan di ba? Ayaw din, wala rin naman, they did not respond. That needs a law, Attorney Vic, to repeal that. Kinakailangan may resolution na basura na natin yung concurrent resolution. Balik tayo sa dati, the proper way of liquidating, the proper way of doing an audit. Dahil kailan ba nagsimula yan, attorney? 2011 ata. Mga ganun. Del Monte, if I remember, para sila. I'm not really, by 2011 po, I think the Senate President then was Noy Tay, Senator Drilon. House Speaker Belmonte. But still, these are two intellectual and legal luminary, intellectual giants, but it doesn't make concurrent resolution number 10 legal. You have to follow the dictates of the Constitution. Ayun na nga, if it was passed in 2011, more than 10 years after,
hindi talaga siya napag-usapan until now eh. Na nalaman ng tao na may ganyan palang liquidation by certification until inungkat na nga dito sa nangyayari sa 19th Congress. And wala din talaga nag-try mag-question. Meron nag-try. When it was passed. Meron nag-try. Okay. Diba? Si Dr. Loren Badoy, di ba kinulong? Yung tinanong niya, yun, nakinulong. Yun, pag bumalabis. Just very recently din. Oo. Linabas ng SMNI, ano nangyari sa SMNI? Kansilado yung prangkisa. Look at the abuses. Look at the abuses that we are all experiencing. Ang napaka-puno ng discussion ngayon. Hindi, para nakakatawa lang na kung ikaw yung magsasabi na okay yung ginastos mong pera. Oo. Di ba? Hindi kailangan item per item. Hindi na. Wala na. Basta sinabi mo reglado. Okay na yun. Walang tanungan. Mabigat yun. Dapat sila yung una talagang tanongin dyan. Kasi sa kanila, una dumadaan yung pera. Kasi legislative sila eh. Halimbawa, Mayor, ako yung kasambahay mo. Bili ka nga, ito 1,000, mamalengke ka. Di, punta akong palengke. Pagbalik ko sa bahay, sabi ng aking amo, liquidate mo nga yung 1,000, anong pinamili mo sa palengke? Ito pinamili ko. Anong pinagbibili mo? Magkano? Ano kasi sukli? Wala kang pakialam, boss. Basta ginamit yung 1,000, ito pinamili ko. Areglado yan, walang tanungan. Huwag mo kong pagdudahan. Yun ang istorya ng concurrent resolution number 10. Ganong kalala. Yun yung magandang example para Thank you very much, Attorney Vic, for sharing those 3 points. And I'm sure, hindi lang yan. Simula lang yan, no? Once you're there in the Senate, alam namin makakaasa kami sa pushing for really significant legislation there. Maraming salamat. I cannot thank you enough, Mayor Tardy, at dito sa Bastard Dabawenyo sa pagkakataon dito. Maraming salamat. Attorney Vic, may gusto ko bang ibang share sa mga Dabawenyos o sa mga Pilipino na nanonood ngayon, other plans or things that you would like to siguro, it's just an appeal to our countrymen. Marami akong nakakausap, Mayor, na tila ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipino, ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas, panay korupsyon, panay droga. But we only have one country. So I appeal to you, please do not give up on our nation, do not give up on your country, let's not give up on the Filipinos. Tayo'y magsama-sama dahil pag tayo'y nagsama-samang nanindigan, posible ho ang pagbabago pag tayong susuko. Kaya naman yan. Andun na nga tayo eh. Sinira lang. Pero ako, you have my vote. Thank you, Mayor. Malaking bagay yun. Maraming salamat. Gusto ko yung plataforma mo. Tama yun. Realistic yun. Tsaka, yun talaga. Medyo radical siya. Pero dapat eh. Desperate times calls for radical measures. One of those is yung pagbabalik ng death penalty. Amendment to Plunder Law. And amendment to the Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Butuhin kita. Salamat, Mayor. Salamat. Maraming salamat. Narinig niyo yung sinabi ni Mayor Baste. Maraming salamat. Yung mga gusto ko. Diretsuhan ba? Kasi masyadong linyan talaga yung Pilipinas when it comes to mga pagkakamali ng mga tao sa gobyerno eh. They're too forgiving. And forgetful. At masyado tayo ipokrito. Alam naman natin ang problema eh. Corruption. I thought we meet the problem head on. Corruption. Pinambibili lang ng mga Ernest Bag ng mga ibang kongresista eh. Yung isang syudad dyan sa Metro Manila, Mayor laging binabahayan. Kahit walang bagyo, habagat lang, o malakas ang ulan, binabahayan. Laging binabaha ang mga kababayan natin dyan. Kita mo naman. Pinambibili lang ng mamahaling bag, Hermes, kung ano-anong mamahaling relo. Bakit? Masyado tayong lenient yung sinabi niya term ni Mayor sa pondo ng gobyerno. Hindi po nila pera yan. Pera po nyo yan. Pera ng Pilipino yan. Kailangan, you have to be more assertive of your rights. Attorney, since dito ka na, bago lang kita pakawalan, Attorney, meron lang kami personally curious question. Kasi your part, alam mo, I think alam mo yung kwento
saan ba talaga nagsimula yung kwento sa 20 pesos na bigas? Kasi tapos sa campaign promise. Andito kasama ko yung sumulat niyan eh. Ayan o. Salarin. Ayan o, yan ang sumulat niyan. At, well, to be candid, it was more of an aspiration. Yeah. That we bring down the price. Nagkataon lang natumbok mo yung bigas because that's is for Asian tayo eh. Sa ating mga Asian, tayo mga Pilipino, rice is life. Kahit wala kang pambiling ulam, basta't may kanin ka, katalo na yan. Kahit nga yung saging lang eh. At kanin, nasubukan mo na ba yun natin? Ang sarap nun. Kanin at saka saging. But anyway, aspiration yun na mapababa yung presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Bakit? You have to address yung issue ng pagkalam ng sikmura ng maraming Pilipino. At hindi kayang ayusin yan ng isang administrasyon. That is why governance is like a mosaic. You have to build on what has already been built by your predecessor. Hindi mo wawasakin. Lalo na yung magaganda at mabubuting nasimulan ng iyong sinundan. Ganun talaga eh. Tuloy mo yung magaganda. And then, tama yung sinabi ni Mayor kanina, then, create your own legacy. Tagtagan mo, dugtungan mo. Pero wag mong wasakin dahil lang na-insecure ka doon sa sinundan mong administration. Yun mali yun. Why? Public funds have been invested on those projects. Pera ng Pilipino yan, hindi mo pera yan. Ba't mo wawasakin? Ba't mo ititigil? Tuloy mo. Ang magbebenepisyo niyan sa bayan ng Pilipino. Yun ang dapat na direksyon ng kahit na anong mabuting pamayanan at pamahalaan. May gusto kayo dagdag niya? Wala. Di tama naman na. Maganda na kasi yung sinasabi ni Atty. Vic. Okay na yun. How I wish we have the entire night. Huwag mo nang tanongin. Baka bawiin pa yung boto niya sa akin. Yung 20 pesos na bigas. Sa totoo lang, kung hindi lang talaga binastos talaga nito ni BBM tsaka yung mga kasama ni na Martin, ni Lisa, yung kapatid ko, yung sa ginagawa nilang pamulitika, andito sana kami ngayon para sa kanila na tulungan sila makamit yung aspirations na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ganun lang naman. Atty. Vic, last question. Sa mga nangyayaring ito, Atty. Vic, how do you think can this administration win back the trust of the people? Mahirap. Pero ako nalulungkot bilang Pilipino. Kakawatak-watak tayo. Nagkakawatak-watak tayo dahil sa ambisyon ng isang tao maging pangulo. Bakit ba hindi ka makapag-intay ng tamang panahon? Bakit ba hindi ka marunong lumaban ng patas? Lumaban ka sa eleksyon sa tamang panahon. Huwag kang manira. Dahil lang sa iyong ambisyong maging pangulo, kinaladkad mo ang buong Pilipinas at ang buong populasyon ng Pilipino sa bangin. Look at where we are now. Walang matinong Pilipinong masaya sa kinasasadlakan natin ngayon. Unahin natin yung Pilipino. Unahin natin yung interes ng Pilipinas. Yun ang ating pagtuunan ng pansin ng panahon ng galing, ng talino at ng pondo ng Pilipino. Hindi yung political persecution. Tama na yan. Tigil yun na yan. Si Martin Romualdez ba yung pinag-uusapan? Hindi ko sana tanong ko. Sino ba ito, Atty. Vic? Yun, sasabihin ko na dapat. Tinahan mo lang ako, Mayor eh. Pero siya nga yan. Ano yan? Wala, hindi siya bagay. Kung yung mga ginagawa niya ngayon, tapos gusto niya wala. Sabi nga ni DT, kung hindi man siya maging presidente, mas si Martin hindi talaga magiging presidente. Mayor, Atty. Vic, gusto pa natin sanang pahabain pero talagang kulang na tayo sa oras. Mayor, meron ka bang gustong itanong pa kay Atty. Vic or anything na we'd like? Huwag na nga, buboto na ako, tatanungin mo pa, mamaya hindi ko masagot yan. I-reserve natin sa next, Atty. Vic, please come back and join us again. Oh, thank you. I'd love to. It's an honor, Mayor, to join you in your podcast. Thank you, RV. Thank you, Mayor. At maraming salamat sa inyong lahat at nabigyan ako ng pagkakataon sa programa ito. Atty. Vic, baka meron ka pang gustong mga batian? Nais ko lang batiin yung aking nakasabay sa aeroplano papunta rito si Engineer
Ryan Italo, at ako'y nangako na babatiin kita. Mahirap man, pero sinabi ko sa iyo, pwede mong panghawakan ng salita ko, ginawa ko. Mabuhay ka, Engineer Ryan Italo. Saan ba ito nakatira si Engineer? Dito, sa Davao. Engineer. Mayor, your message and Greetings greetings to Russell and Marjorie Sotis of Butuan City. Advance happy birthday to John Rodel Enriquez of Panabo City, solid Duterte supporter, nga ultra runner. Happy first anniversary to Davao Disaster Assistance and Youth Awareness Workforce, mga batang-ong volunteer responder. Shout out to third floor studio. Okay. Hi, Penis Paman na Sir Marlon. Happy viewing. Parang kuan. So, mama po, ako mama, akong papa, akong mga igsoon, akong mga anak, o sa mga tanang Dabawin nyo, o mga Pilipino, mabuhay mong tanan. Advance Merry Christmas sa pamilya. Oh, thank you. At Dabawenyos at sa lahat ng kababayan nating Pilipino, dyan po nagtatapos ang isa na namang episode natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa muli niyong pagtangkilik at pag-subaybay. Mayor Baste, thank you very much. Thank you very much po. Ang disiplinadong Dabawenyo, mahadlokon sa Ginoo. Ang disiplinadong Dabawenyo, mo respeto sa balaod o sa isig kataw, mahigugmaon, matinud-anon, maiso. We are not Filipinos for nothing. Basta Dabawenyo.